Magandang gabi po mga kababayan. Andito naman tayo sa programa naming dalawang na Dos Tiradores. Ito Dos tirador. malalaman ninyo, may malalaman ninyo ang totoong pag-aaral sa batas. Huwag kayo maniwala sa mga marites na yan. Nagmamarites lang sila, alam naman nila ang batas. Wala kong binabanggit kung sinong persona, pero pwede kong banggitin siguro group of UP professors, a group of former justices ng Supreme Court, at yung mga dating constitutional uh, framers na sila hindi ko na makitin kung sino, ay lagi nilang dinidiin na overreach, no? Huwag kayo maniwalang overreach na yan ang ginagawa ng Constitution. Kung hindi, ang definition kasi ng overreach ay yung parang grave abuse of discretion din na nag-abuso yung Supreme Court. Pero masasabi mo lang nag-abuso sa Supreme Court kung walang batas na susuporta sa kanilang aksyon. So dito kayo makinig sa amin. Ang pag-usapan natin sa ngayon ay itong sinasabi nila na tama ko no. Una, yung statement po ito ng UP professors individually, not official statements. So natatakot din sila magsabi na official statement. Kasi binayaran kayo ng gobyerno bilang professors. Tapos you would be stating something bad against the government. Tapos Supreme Court ang nagdesisyon, tapos College of Law pa kayo. You are the first persons, if ever there are persons obliged to respect the Supreme Court, it is you, the professors, not the lawyers, but you, the professors who teach what should be the law. Ang problema ay minimislead ninyo. Ang pati estudyante ninyo dyan, minimislead. Sinisweldohan kayo ng pamahalaan tapos mag-mislead lang kayo. Yan ang mga tinitira namin. So, ang pag-usapan namin ay yung resolution ng apat na pwede ko sabihin na apat na itlog sa Senado. No, sinang apat na itlog, si Bam, si Kiko, si Soto at saka si Risa. Wala na may ibang pinanggalingan to, mamaya discuss namin. Ang pinanggalingan ng lakas loob nila is tanggal ang pinakamalakas na kandidato sa pagka-presidente sa 2028. At tayo na maglalaban. Wala namang ibang hinabol sila. Ganun lang naman eh. So, sunod, ang itatalakay natin, yung tinitira ng UP, si Jesus Cordero, kung saan, ay sa UP rin gumraduate si Jesus Cordero, na parang, anong tawag niya? Tinatakwil siya, parang magulang ni Cheese ang UP, dinidisown siya, tinatakwil siya kanyang magulang. Okay, pag-umpisa natin. Ibigay ko na ngayon si Attorney Jose Alan Mendez Tebelen. Siya po Magandang gabi ay po tubong ating mga tagapakinig, lalong-lalo na sa inyo, Dr. Katoto. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Sana po tuloy-tuloy lang po ninyo. At marami po tayong matututunan dito. Okay, siya po ay tubong Catanduanes. So, hindi naman siya kamag-anak ni Sisi Scudero kahit taga Sorsogon o Bicolano rin. Pero pair lang tayo dito. Kasi may ugali tayo kahit kapatid natin, binibira natin eh. So, hindi pair tayo. Kung hindi man sila pair tayo. Okay, ang unang tanong, siguro bagtak muna ako, taga-tanong muna ako. Pag-usapan natin muna yung sinasabi ng babasahin ko yung sinabi ng mga resolution ni apat na itlog, si Risa, si Bam, si Kiko at saka si Soto. Basahin ko kung ano mga laman ng kanilang sinabi. Tapos I will be asking your opinions about it, no? Sinabi ni Risa Hontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan at saka Vicente Soto III na nag-co-author sila sa isang Senate resolution na wala pang ibang pumipirma. Sila lang apat. Hanggang ngayon, apat pa rin sila. Challenging the Supreme Court's decision to stop the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. So, anong ibig sabihin? Ang decision pala, kinukontra ng decision na pinapatigil na ng Supreme Court. Okay, itong sinasabi nila. The resolution urges the Supreme Court to harmonize the seemingly conflicting provisions of the Constitution, especially regarding the definition of when an impeachment is initiated. Next, sinabi nila sa kanyang resolution, yung the doctrine of operative facts, they argue that actions taken in good faith under the previous jurisprudence, specifically the Francisco ruling, should remain valid even if the court now adopts a new interpretation.
Number 3, fairness principle. The senators, Risa, Bam, Kiko, and Tito Soto stressed that retroactively applying the new definition of at mid-process is just like changing the rules of the game in the middle of the game, just like basketball. So which they say undermines legal stability and fairness. Next, the last but not the least na sinabi nila, the Senate's rule. They assert that the Senate has a constitutional duty to try impeachment cases once the House transmits the articles of impeachment, which it did in February, so that what they want to do, despite the decision of the Supreme Court, i-proceed nila, patuloy nila yung impeachment trial. Ano masasabi mo dyan? You now take the liberty of doing what to do, what to say, and which of the Sige, 4 issues. ano unahin natin? Yung pinakahuling issue na ni-raise nila. Okay. Okay. So yung pinakahuling issue nila para to refresh your idea, sabi nila ay tanging may mandatong sarili ang Senado na mag-proceed na kahit may utos pang Supreme Court na binabasura. Okay. Your take. Tama po 'yun, yung mga sinabi nila na tanging ang Senado lamang acting as an impeachment court ang may tanging or sole authority o may kaisa-isang authority o karapatan patungkol sa lahat ng mga impeachment cases. Tama po 'yun. So dahil sa kanila lang ibinigay itong kapangyarihang ito, malawak ang kanilang kapangyarihan. Pwede po silang gumawa ng sarili nilang rules o internal rules patungkol po sa gagawin nilang proceedings sa paglilitis ng kasong impeachment. At itong rules na to, yun na nga pong gagamitin nila sa pagtatrial o paghihiring o pagdinig sa kasong impeachment. Pwede rin silang mag-adapt ng ibang rules kung sa tingin nila ay may kakulangan ang kanilang sariling internal rules o procedure. Kaya nga sinasabi ni Senator Chis Escudero na aside from their internal rules, ina-adapt nila itong 1997 revised rules on civil procedure. So, ina-adapt nila yun. So, nakakasama ron itong motion to dismiss and everything. So, kaya sinasabi nila ng itong apat na to at iba pang mga pro-impeachment complaint, impeachment case ay dahil daw sa salitang word na forthwith ay dapat magtuloy-tuloy ang kaso o ang mga paghihiring dito sa kaso ni VP Sara. Kasi ito daw yung kanilang duty and responsibility. Kasama sa kanilang duty and responsibility na dismissin ang kaso kung sa tingin nila ang kasong ito ay wala silang jurisdiction o may mga mali o kakulangan. Kaya nga, parang sa ordinaryong korte, o halimbawa sa MTC o RTC, pag kulang yung o may kakulangan, pwede nilang dismissin kaagad. Or, meron din silang discretion na ibalik ang complaint doon sa nag-file. Katulad lang ginawa ng Senado nung kanilang i-remand itong fourth impeachment complaint pabalik doon sa Kongreso o sa prosecution. O pwede nila pong gawin yun kasi malawak nga ang kanilang kapangyarihan. So, yun ang mga kini-question itong mga ito. Isa sa mga kini-question nila. Na dapat daw, magdire-diretso o magtuloy-tuloy na ang pagdinig sa kaso nito. Paano ka makakapagdiretso, Katoto, kung in the first place ay wala kang karapatan na hawakan o duminig sa kasong ito base sa sinasabi ng Supreme Court. Kasi nawalan sila ng jurisdiction kahit nga mag-convene as impeachment court ay wala silang karapatan. Bakit? Kasi yung isinampang impeachment complaint ay hindi nagbigay sa kanila ng karapatan dahil ito ay diniklarang null and void from the very beginning. Ibig sabihin, walang bisa mula umpisa.
So wala silang karapatan na mag-convene bilang impeachment court. Yun din na sinasabi ni Senate President Escudero na pwede nang huwag tayong mag-convene as ang impeachment court. Pwede na nating pagbutuhan yan as Okay. members of the Senate Okay. lang. Di ba? Okay. So ang Yun. tanong natin ngayon ay pasa sila ng resolution. Ang gusto mangyari ng apat na itlog ay kahit na may dismissal order ng Supreme Court, ay magpatuloy sila ng impeachment trial. So, ano masasabi? Pwede po silang magpatuloy sa puntong kaya sila magpapatuloy para i-dismiss ang kaso. Hindi nila pwedeng baliwalain ang sinasabi ng ating Supreme Court. Kasi ito yung sinabi o nagdesisyon ng pinakamataas na hukuman sa buong Pilipinas. So, ano mangyayari sa Pilipinas? Magkakaroon tayo ng tinatawag na constitutional crisis. Sino susunod? Maapektuhan lahat ng tao na may mga kaso. O halimbawa, na-convict ng RTC. Ang tanong ko ngayon ganito, may utos na kasi Supreme Court, immediately executory na huwag na kayo magpatuloy. Pero bakit isa pa po gusto yun. pa ng apat na magpatuloy? Isa pa po yun, Dr. Toto. Nila magpatuloy? Isa pa nga yun eh. Diba? Despite the fact na nag-issue na itong Supreme Court ng kanyang desisyon na sinasabing final and executory or immediately executory rather, patuloy gusto pa rin nilang ituloy na magpatuloy ang Senado sa trial. Ang ibig sabihin ay pabaliwalain nila ang utos ng kataas-taasang hukuman. Ano mangyayari? So, ang katwiran kasi nila ay wala namang TRO pinalabas kaya pwede sila magpatuloy. Yan ang gusto ng apat na mangyari. So ano sabi mo dyan? Hindi nga pwedeng magkaroon ng TRO eh. Dahil bakit hindi pwede? Mas matindi pa. Mas matindi pa ang TRO, ang desisyon na pinalabas ng Supreme Court na sinasabing ang desisyon na yon ay immediately executory. Mas matindi pa ng 100 times doon sa temporary restraining order. Ito hindi lang basta-basta restraining order to. Ito ay an order to stop mismo ang proceedings. Dahil ibig sabihin ang punto mo, bawal na sa kanila magpatuloy ng hearing sa impeachment dahil sa utos na immediately executory yung deklarasyon ng Supreme Court na ang impeachment complaint na sinampa ay null and void. So ngayon, ang sinasabi nila, pwede sila magpatuloy kahit sabihin i-dismiss, pwede sila magpatuloy dahil wala naman daw TRO. Ngayon, sinabi mo, ang meron doon hadlang sa kanila ay ipakita ko sa dito ang decision, ang kopya ng decision para hindi tayo nag-invento ng facts. Pabasa natin. Dali lang. Ibig sabihin, ang sinasabi nila, kung may TRO, tsaka lang sila titigil. Ito mismo, mas mahigit, mas matindi pa to sa TRO eh. Okay. Papakita natin ang decision ng Supreme Court. Pakita natin. Para at least nakita ng ating nanonood sa atin. Para sabihin lang na hindi tayo nag-invento ng facts. O kita nyo ba, ito po yung decision ng Supreme, yan po yung decision ng Supreme Court. So, tingnan nyo, palakihin natin ha. So, yan ang decision ng Supreme Court. Dadalhin ko din kasi tinatawag namin ni Attorney Alan na dispositive portion sa dulo. Yung pinaka-desisyon. Pinaka-dulo. Okay. Ito yung pinirmahan nila ng ilang justice pumirma niyan. 1, 2, 3. Ang pumirma dito sa Raul Villanueva, yung bagong justice na inappoint ni BBM. Sa Raul Villanueva. Kabrad din namin yan. Hermano na din namin yan sa Alphabeta. 9, 10, 11, 12, 13. So 13 na na justice ang pumirma. So ito po yung utos. Accordingly, ito yung nakita ninyo, ito dispositive portion. Dispositive portion. Accordingly, the petitions in GR numbers 278353, 278359 are partially granted. The 3 impeachment complaints filed under Article 11, Section 3, Paragraph 2
and placed in the order of business of the House of Representatives remained unacted upon and archived by the 19th Congress prior to its adjournment. They were effectively dismissed. Yan ang sinabi ng Supreme Court. Sila sa 13 na pumirma. Sabi, the subsequent filing of the articles of impeachment under Article 11, Section 3, Paragraph 4 against Vice President Sara Z. Duterte and its transmittal by the House of Representatives to the Senate of the 19th Congress is considered to be a separate and distinct mode of initiating the impeachment process. The articles of impeachment are declared barred by Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution. Likewise, they are unconstitutional and are deemed null and void ab initio. Consequently, the Senate did not acquire jurisdiction to constitute itself into an impeachment court. This decision is immediately executory. Correct. It shall be deemed served on petitioners and released upon publication in the Supreme Court website and receipt of the parties of the digital copy in accordance with AM number 250516 SC or the guidelines on the transition to electronic filing in the Supreme Court. Considering Article 11, Section 3.5 of the Constitution, no impeachment may be commenced. Ayan. So, big sabihin, ang sinasabi ni Attorney Alan kanina, kasi ang gusto mangyari po ng apat na itlog ay ipagpatuloy pa rin ang trial kasi wala pa naman daw final na decision at wala naman daw TRO. So, sinasabi ni Attorney Alan kanina, ang salita na immediately executory ay mas matapang ng 1,000 times kumpara sa TRO. So, ngayon ang tanong, maaari ba sila magpatuloy kahit i-dismiss ng nila? Sabi nila Toto, susunod daw sila Kasi wala kung namang may TRO. Kung may TRO. wala namang- Mas walang matapang TRO nga to sa TRO. Hindi nila susundin. Anong klaseng mga utak meron nun, di ba? Oo. So, ibig sabihin, very clear na yung position nila ng apat na itlog ay mali. Nasasabihin lang magpatuloy kahit ang sabihin lang Attorney Alan, magpatuloy kami, i-dismiss lang naman namin eh. Bawal pa rin sa konstitusyon yan. Bawal pa rin. Kasi sinabi, bawal sa Supreme Court. Kasi Supreme Court sabi, immediately executory. Kung forthwith, mas parehas lang sa forthwith yun. Kung ini-insist yung forthwith kagad-agad, mas kagad-agad yung immediately. Mas mabilis pa nga ito eh. So, yan, naimbag nga Rabi, Romel Bengson, nagatarlak pala si Romel. So, ganun po ang unang punto na gusto mangyari nitong mga apat na itlog. So, ngayon, ibig sabihin, conforme ako sinasabi mo na mas matapang pa ito sa TRO. At kung matapang pa sa TRO, ibig sabihin po, hindi sila pwede kahit ang pakailan nila, i-dismiss nila. Hindi pwede. No pwede. Tama. Ito nga sinasabi ng Supreme Court na null and void nga from the very beginning. Ibig sabihin, bukod sa mas matapang ito, ay ito yung sinasabing ihinto nyo na. Hinto na Daig pa ang Supreme Court ay ang TRO. Super pas TRO yan. So anyway, ang kasalungat niyan, nag-anunsyo pala si Jingo Estrada na 19 hanggang 20 na senador ang pipirma na itigil na. Sabihin, lumaki nga eh. Sa apat. So ngayon, saan pa tayo patutungo nito? At apat na itlog. Anong gagawin ng apat na itlog nito ngayon? So ito naman ang tanong ko sa iyo. Dito, baka bibiyak, di ba? Pag hindi pa magiging manok yan, kung hindi mo mabibiyak ang itlog. So anyway, ang tanong ko lang ngayon, ano kaya mangyari kung pag makita ko lang kopya ng resolution, pwede ba ako magsampa ng petition for indirect contempt laban sa apat na ito? Aba, pwede. Kasi direktamenteng sinusuway nila ang utos ng hukuman. Pwedeng civil contempt, indirect contempt, or yun na nga. Paano naman kung ano naman ang mangyari kay Attorney Kiko Pangilinan? Pwede ba siyang sampa ng disbarment?
Pwede kasi hindi niya sinusunod ang korte. O officer of the court pa naman siya may obligasyon Lalong-lalo na susunod. isa siyang officer of the court being a lawyer. Oo, so gano'n Or mangyari. or puwedeng masuspindi lang din, depende sa Supreme Court kung anong Depende sa ipapataw Supreme nila. Court. Sa tingin ko baka fine lang naman ibabataw. Baka fine lang naman. Pero Puwede at ring least fine, meron ding parusa 'pag na-contempt, puwede ring fine or imprisonment ng 1 araw hanggang 6 na buwan. so anyway, dito tayo ngayon magtatanong lang tayo kasi marami naguguluhan ng mga mamamayan natin, eh. Puwede daw sila magpatuloy kasi walang TRO. So ang klaro dito, makukuha na ng aral sa atin, mas matindi pa sa temporary restraining order. Temporary nga lang yun, eh. Temporary restraining order kaysa salitang immediately executory. Ang immediately executory parang sarado ng pintuan ng langit. Hindi ka na Ito makaakyat sa closure langit. na mismo 'to ng kaso, closure. Closure na talaga yan. So ayun, kasunod na issue natin na tatalakayin sa kanila. Next is, sabi nila daw hindi daw patas, walang fairness. Kasi daw, ang nangyari, nung diniklara ng Supreme Court, ang nangyari na dati sa Ernesto Francisco Doctrine, kung saan ang kaso pong yan na Attorney Alan ay ganito. May nagsampa una ng impeachment complaint laban kay dating Chief Justice Hilario Davide Jr. Okay. Ngayon, after a month, may isa pang nagsampa ng kaso na impeachment din, laban din kay Hilario Davide Jr. So, ang nagsampa ng kaso niyan, na pangalawa, ay si Attorney Ernesto Francisco. Ngayon, binasura ng House of Representatives ang reklamong impeachment na sinampa ni Attorney Ernesto Francisco. Ang katwiran ng House ay may nagsampa na nauna. So, barred na sa 1-year doctrine, 1-year ban doctrine ang kaso mo. Umapila ngayon si Ernesto Francisco sa Supreme Court. Na ngayon nag-lecture ang Supreme Court para maharangan ang kasunod na impeachment complaint na isasampa, ay kailangan ang mga naunang complaint na impeachment na beripikado ay dapat na i-refer sa House Committee on Justice. Iyan naman ang nangyari doon sa nauna. So, iyan ang conclusion ng decision ng Supreme Court sa panahon na yun. So, from there, nagkaroon na ngayon ng pag-iisip na doktrina na ngayon. So, bago makonsidera ng isang reklamo ay magbabawal sa kasunod na pagreklamo sa loob ng 1 taon, kailangan i-refer mo na. Ngayon, may kasunod na kaso yan, impeachment din, na nangyari sa panahon ni Ombudsman Merceditas Gutierrez. Ang sakay Merceditas Gutierrez naman ay ganito nangyari. Ay may nagsampa pa iba-ibang araw ng reklamong impeachment laban kay Merceditas Gutierrez. Tatlong magkahiwalay-hiwalay na araw. Ang tanong na lang ngayon, pero ang ginawa nila, sabay na araw nila ni-refer sa Committee on Justice. So, ang sagot ng Supreme Court, walang problema kahit ilang magkaibang araw pagsampa ng impeachment complaint, basta veripikado, basta pagsabay naman ni-refer sa Committee on Justice, walang paglabag sa 1-year ban. Yan ang sabi ng Supreme Court. Ngayon, hindi naman kasi nag-apply ito kay ERAP. Kay ERAP noong 2000. Walang issue. Ang ginawa naman kay ERAP ay nagpumirma ang minimum of 188 congressmen, which is out of 280, more than 1/3. Sa panahon ni Villar. Ang kay ERAP naman na impeachment complaint, inunahan yan sa pagsampa ng inendorso ni Congressman Gerson Alvarez at saka si Congressman Ernesto Herrera. So, nag-umpisa yan as committee case. As committee case. Nag-hearing pa sila. Pagkatapos mag-hearing natapos, nag-decision yung committee na i-endorso sa plenaryo sa buong House at i-endorso sa Senate. Ngayon, gumagalaw din ang mga tao ni ERAP noon. Majority sa mga congressmen ay mga tao ni ERAP.
So, na problema noon, kung maalala ko kasi newsman ako, editor ako eh. Alam ko ang nangyari. Ang problema nito na susulong ng impeachment, ang kaso ni Erap noon ay yung siya ang nagbibigay ng prangkesa na sa waiting. si Bong Pineda. At ang taga-koleksyon niya si Chubby Singson. Yan ang nangungulikta ng mga lahat ng waiting sa lahat ng waiting lords. Okay. So, yan ang mga issue niya. Pangalawang issue niya, yung kung maalala mo yung bingo to na pag-ari ni Dante Tan na may BW Resources ng bingo to na mula-mula din. So, ngayon, para magkaroon ng pera na pangkapital ang BW Resources, inutusan ni Erap ang SSS at saka GSIS na bilhin ang shares ng BW Resources. Binili kasi utos nga ng presidente. Yung binili, yung binloated pa mga prices. Isa sa nakabili doon, tatay ni Alan Peter Cayetano na si Rene Cayetano. At nang bago ma-bankrupt ang BW Resources, naibenta pa ni Rene Cayetano. Kumita pa siya. So ngayon, ang nangyari kay Erap, dahil maraming kumukontra, maraming kakampi si Erap sa mga congressmen, nagkaroon ng problema kung paano maiakyat sa House of Representatives ang ginawa ni Speaker Villar, pinapirmahan niya sa more than 1/3. So dahil sa pinapirman sa more than 1/3, diniretso na nila. Pero si Erap, hindi po siya nag-complain, hindi siya nagreklamo na nalabag ang kanyang karapatan sa ilalim ng Section 1, Article 3 ng Constitution na nagsasabi, walang sinumang tao mapagkaitan ng buhay, kalayaan at kayamanan kung hindi sa dadaan sa proseso ng batas. O di kaya walang tao na mapagkaitan ng patas na pagtingin ng batas. So sa English, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the law. Hindi yan in-invoke ni Erap. Kaya tuloy-tuloy, nagkaroon ng trial. Okay, hanggat sa umabot doon sa envelope na 11 na butuhan. Kung bubuksan bang envelope nasa pangalan ni Jose Velarde o hindi. Nanalo yung hindi pa buksan. Nagkaroon ng people power at naging functus officio. Natigil lang, walang desisyon. Next, ang kasunod na tandaan mo ha, ang unang impeachment complaint nangyari lamang dahil sa endorso ng wanted congressman. Okay? Kay Erap yan. Next is impeachment complaint laban kay Renato Corona. Umakyat din yan sa Senate sapagkat wanted congressman din ang pumirma. Hindi rin nagreklamo si Chief Justice Renato Corona. Hindi siya nagreklamo na labag ang kanyang due process. Karapatan. Wala, hindi siya nagreklamo. Kaya tuloy-tuloy ang trial. Ibig sabihin, kung nagreklamo din siya kagaya kay Sara, malamang tigil na yung trial. So anyway, ang nakita naman natin sitwasyon, walang impeachment na mangyayari. Tingnan mo kay Mercedes Gutierrez. Tingnan mo kay Mercedes Gutierrez, nung iakyat na sana, nag-resign. So hindi na natuloy. Si Hilary Davide, academic. Hilary Davide, ang una ay dinismiss. Pangalawa na sinampa ni Ernesto Francisco, dismiss din. In other words, wala talagang impeachment na kaso aakyat kung walang katuwang o tulong ng wanted congressman. Okay? Leave it at that. Panahon ni Sara, umakyat kasi pinirma ng 215 congressmen. More than 1/3. So, tandaan nyo, umakyat. So, ngayon na nangyari, pag-akyat, maagap yung abogado niya. Ang abogado niya, mga grupo ng law firm na Fortune Narbasa Salazar. At yung mga Mindanao lawyers, sila din tumulong din kay Sara. Kinwestiyon nila yung 3 impeachment complaint na hindi inaksyonan. Ayon sa kanila, sa theory nila, hindi nyo inaksyonan, ibig sabihin, may omission din nangyari. At ang omission ay pwede makonsider na initial action as defined in Ernesto Francisco case. At ang initial action ay sufficient to trigger the 1-year ban.
Yan ang mga argumento nila. Ipaliwanag natin, Katoto, kung ano ang ibig sa Tagalog ng omisyon. Ang omission, kung ang action ay positive, may nangyari. Kung no action, ang tawag dyan, omission. Walang nangyari. Walang ginawa. Ang action may ginawa. Ang omission, walang ginawa. Pero consider yun sa batas na may action, pero negative nga lang. Okay? So ngayon, ang nangyari, pangalawang question ng grupo ng mga abogado sa Mindanao, nalabag ang basic human rights, right to due process ni Sara. Ni-raise nila yung Section 1, Article 3. So doon na ngayon, pumasok, nagdesisyon ang Supreme Court, okay, tingnan mo, yung hindi nyo pag-action sa tatlo ay deemed dismissed. So kung na-dismiss, na-trigger na ngayon ng 1-year ban at hindi na kayo pwede makasampa ng bagong reklamo. Correct. Ang pangalawa, sinabi ng Supreme Court, at dahil hindi nyo binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag si Sara sa inyong reklamo doon sa pinirman sa 1/3 at diniretso nyo sa Senate, hindi pwede yan. Dapat pinadalhan nyo muna ng kopya ng ginawa ninyo si Sara at ng ebidensya ninyo para lumaban din siya. At hayaan siya lumaban kung gusto niya. At kung makasagot na siya, magdesisyon uli kayo kung ipagpatuloy nyo pa sa 215 ang kaso. Yan ang sinabi ng Supreme Court. At dahil hindi nyo ginawa yan, ay wala na. So, because of that, ang nangyari, ang tanong ko na sa inyo, ito ngayon, babalik tayo doon kunti. Kinukonsidera nila na new rules of the game daw yun. So, kung ako naman, tanongin kita mamaya kung anong masasabi mo. Kung ako naman, walang bago dito. Sa Ernesto Doctrine, ang nagsabi doon ay, kung nai-refer na, automatic magsimula na yung 1 year na pagbabawal. Pero dahil in-archive, tama yung Supreme Court sa pagsasabi, parang binasura nyo na rin, dinismiss. Pag dismiss ang kaso, automatic yung prescription period, nagsisimula na 1 year. Hindi na pwede. Tumatakbo na. O tumatakbo na. Yan ang, which is, wala namang ginawa na pagbabago ang Supreme Court. Kasi ang gusto mangyari ng House of Representatives, sana, ang ginawa nga namin sumusunod lang kami, inosente naman kami, kaya hindi namin ni-refer sa House Committee on Justice, in-archive lang namin. Kasi umaasa kami doon sa Francisco Doctrine. Ganon ang katwiran nila. Sa tingin mo, valid ba yung kanilang katwiran? Hindi daw sila wala, innocent doon sila kasi sunod lang nila, kaya hindi nila ginawa yung pag-endorse kagaya ng sa House Committee on Justice at in-archive lang nila. Ano tingin mo? Ang pag-archive ba ay good faith or in bad faith? Considering, ito lang may dagdag lang muna ako. Considering na January 13, pang 10 araw ng reklamo na December 2, 2024 sinampa. Nag-privilege speech si Congressman Raul Daniel Manuel. Nanggagalaiti sa galit, bakit ang reklamo naming impeachment hindi nyo inaksyon? So, nagdagdag yun sa utak ng Supreme Court. O ito ba't mayroon na pala nagreklamo sa inyo, hindi nyo pinapansin? Di bad faith talaga kayo. So ano sa tingin mo? Pwede bang makonsidera na in good faith sila? Pero ang sabi ng Supreme Court, the fact na inupuan nyo, pwede nyong ibigay kaagad-agad noong December 2. Bakit hindi nyo ginawa? Pwede na itagdag sa ilagay sa order of business. Bakit hindi nyo ginawa? Bakit antayin nyo pang 10 araw? Yung December 4, bakit hindi nyo ginawa? Pagkasabigay, bakante may sesyon naman. Bakit wala namang ibang gagawin? Bakit hindi nyo ginawa? Tapos ang December 19, ganun din. Bakit hindi nyo ginawa? Alam mo nangyari? Ginamit pa ng Supreme Court na ebidensya laban sa kanila yung pagpa-interview ni Secretary General Reginald Velasco. Ang tanong sa kanya ni Karen Davila, bakit hindi mo binigay? Di ba naalala mo sagot niya? Kasi may mga tumawag pa sa akin na 12 congressmen, wag mo muna ibigay kasi may magsasampa pa kami na mas maraming pirma. Yun, nakikita rin ng Supreme Court niya na may balak pala kayo, may masamang balak. So, ikaw, what is your take on that? Anong take mo dyan? Sa issue na kung innocent ba sila hindi? Oo nga. Kung bago ba yun? Siyempre, titingnan natin ang mga bagay. Titingnan natin ang mga pangyayari o mga bagay-bagay bago sila magsampa ng fourth impeachment complaint.
Bakit nila hinintay yun at yun ang ipinay nila instead na ipagpatuloy nila yung naunang tatlo na dapat dumaan sa tamang proseso sa ilalim ng Section 3.2 ng Article 11 3, ng paragraph Constitution. 2. Di ba? Paragraph 2. Section 3, paragraph 2. Sa Oo. tingin nila kasi matatagalan yun eh. Nagmamadali silang ma-impeach si Sara. Kaya ang ginawa nila, nagpapirma na lang nagpapirma sa mga congressman. Kapalit ng sinasabi ni dating Congressman Toby Tiangco na kapalit na yung nasa 150 million kada isang congressman. Anyway, Ewan ko lang kung totoo yung yun. mga, Pero credible anyway, yun. ganito lang. Dali lang. Mm. Anyway, pag-usapan natin sa sunod na live yung 150 million at saka yung ibang issue bakit tumagal. Ha? Iba na, pag-usapan ibang topic natin. So yun nga. Lipit muna tayo dito. Ilimit na lang Magsabi muna ko lang natin. muna, kung ikaw yung justice ng Supreme Court, papayagan mo bang argumento nila na dapat hindi ginamit yung archive doctrine sa kanila at payagan sila maipatuloy impeachment at total gawin nila hindi retroactive ang effect daw at dapat prospective patungkol sa kanilang reklamong impeachment? Ano sa tingin mo? Dapat ba may bago bang batas na nilabas sa Supreme Court na may rules in the middle of the game na sinunod daw nila yung Francisco, in good faith daw sila? Ano masabi mo dyan? Walang pagbabago sa mga naunang jurisprudence na ang Supreme Court din mismo ang naglabas o nagbigay. Kasi hindi naman nagdi-deviate dun sa mga yun yung bagong decision ngayon na sa kaso ni BP Sara. Diba? Ano ba yung sinasabi ng Supreme Court na kinukonsidera nila na initiate na ang isang impeachment complaint? Diba? Gusto lang na initiate na dahil sa referral. Dahil nangyari ito sa Supreme Court. Pero anong masasabi mo? Anong masasabi mo, Katoto? Sinasabi kasi nila, base sa aming rules o Congress rules of procedure, dapat nirekomenda i-refer muna sa ng Secretary General doon sa speaker. At yung speaker, within 10 session days, ang siya namang magre-refer sa proper committee or sa Committee on Justice. Yan ba ay sumasalungat sa Section 3, Paragraph 2 ng Article 11 of the Constitution? So anyway, kung ako naman tanungin mo, ay nagdagdag lamang ng panibagong dahilan ang Supreme Court maliban si Ernesto Francisco Doctrine na pwede rin gamitin ang pagka-dismiss ng impeachment complaint para mag-trigger ang 1-year ban. Kaya ang ginawa sa decision sa sinulat ng ibang concurring opinion ng ibang justice, kinukonsideran nila na nag-additional lang, hindi nila binago ang Ernesto Francisco Doctrine. Bakos, dinagdan lamang nila sa magkaibang sitwasyon. Sa ibang sitwasyon ay hindi inaksyonan. Sa Francisco Doctrine, inaksyonan. Paano naman kung hindi inaksyonan? Ibig sabihin yan, kung ako naman tanungin mo, pag pinayagan natin ang argumento nila, nagbubukas tayo ng pintuan para sa pintuan ng mag-aabuso sa impeachment complaint. Dahil kaaway nila ng congressman, ang kung sino sa pwesto, ay abusuhin na rin total. Hindi bali na late tayo total. Tayo ang hari. Tayo ang house na magsasabi kung kailan natin isasampa yung kaso. So pero kung walang rules magbabasihan, pag walang rules, sila tuloy-tuloy. Kaya ang idugtong ko lang dito, kaya yung reklamo nila na dapat daw ang nirespeto ang karapatan ng House of Representatives sa kanilang decision kung kailan isampa at kung ano dapat ang isampa. So kung ganon, para na rin natin silang pinayagan na ibaliwala yung utos ng Constitution natin na kailangan sa loob ng 10 araw na session days, mula nung araw pagkatanggap ng reklamo basta veripikado, ay dapat naib-kalendaryo na para pag-usapan. At sa loob ng 3 araw, mula ng pagkatanggap para pag-usapan, ay dapat magkaroon ng reaction i-refer sa proper committee.
Yung proper I committee stand to be usually ay corrected, Katoto. I stand to be corrected mm, sa sinabi ko kanina na i-refer sa proper committee. Dapat munang i-kalendaryo sa order of dapat business. kalendaryo muna. Mm. Oo. So ngayon ang sa house rules naman, nilabag nila ang konstitusyon. Gumawa sila house rules. Ang rules sa house, ang pagbilang nila ng 10 araw mula sa araw na natanggap na speaker, which is mali. Binago ng Office of the Solicitor Congress. General ang kanilang Ah, sinabi. Binawi. mm. Pero ay sabi na, ay mali pala, hindi pala ganoon. Pero so Ito ngayon yung pagkatapos ito nang sinasabi ni ni Berberabe. oo, binawi na ni Mm. Berberabe kasi obviously na Mm. mali ang ginawa nila eh. So sabi ni Berberabe, kada yun, hindi parang hindi intentional. Pero bakit sinulat nila sa house rules nila kung hindi intentional? Mm. So anyway, what the finality of it all is this. Kung ako tanongin mo, walang changing of the rules in the middle of the game na nangyari. So gusto nila, tanong ko kanina, dapat bang pagbigyan at inosente ba sila sa ginawa nila na iniwasan nila ang Francisco Doctrine at inarchive nila? Hindi nila inendorso sa Committee on Justice? Dapat ba silang pagbigyan? At kung pagbigyan mo sila, ang ibig sabihin, ituloy ang impeachment. Correct. Ang problema, Dapat ba paano pa pagbigyan? nila gagawin? Nag-lapse na yung time. Hindi, sa ngayon. Sa ngayon, ang gusto nila mangyari kasi ganito. Okay. Sabihin lang na dismiss na nga kaso, nagkamali na nga kami. Pero ang aming hiniling sa Supreme Court, pagbigyan kami kasi hindi namin alam yung pagkakamali namin ay bawal pala. Pwede ba pagbigyan yun? Hindi pwede kasi nilabag na nila yung batas. Ang Supreme Court. Ibig Ang sabihin, Constitution. nung nilabag nila ng batas, alam ba nila na mali yung kanilang ginagawa? Yan lang tanong na kadali. Yung paborito mong sinasabi na law may be harsh but it is still the law. At saka isa pa, tandaan mo yung sinabi ko sa iyo kanina na nag-privilege speech pa si Raul Daniel Manuel, Congressman. January 13. Despite na may privilege speech na nagreklamo, bakit wala pa rin kayong ginawa? So bad faith yun kung ako tanungin mo. Ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Okay. So ngayon ang kasunod siguro na itanong natin, siguro malamang sa pag-usapan natin ng ibang issue at hindi natin matatapos, ito na lang sa kasunod lang, Doctrine of Operative Facts. Sabagay pinag-usapan na natin yung sinasabi dapat pagbigyan sila kasi innocent na pag-usapan natin. Tapos ito naman, ang sinasabi naman ni Risa Hontiveros sa ni Kiko at ni Bam ni Tito Soto ay constitutional harmony. So malabo naman ito sinasabi nila, dapat i-harmonize daw. Wala naman ako nakita conflicting provisions na dapat i-harmonize. Wala. Very, very abstract. Kung ano man ay hindi na napaliwanag. So ngayon, didiriso tayo sa topic ko kay Jesus Cordero na tinatakwil siya ng University of the Philippines. Yung mga opinion lang naman yan ng mga taga-UP. Ang kasalanan, ang tinutukoy ng mga taga-UP sa kanilang alumnus na si Jesus Cordero, ay bakit iba yung kahulugan ng Portuguese sa'yo? Ay ba ano masabi mo dyan? Tama ba yung UP? Tama ba sila na itatakwil nila si Jesus Cordero na graduate sa UP College of Law? Nang because he did Portuguese, iba yung kahulugan ni Jesus Cordero sa Portuguese? Sige, ikaw magsabi kung ano masabi mo rito sa Portuguese na to? Tulad nga ng sinabi mo kanina, ang salitang forthwith ay maraming pwedeng ipakahulugan. Andun yung, di ba? Depende yun depende sa framers ng Constitution kung ano talaga ang kanilang pakahulugan dyan. Pero maraming may mga mangyayari muna bago mangyari yung gusto nilang mag-trial. Sabi kasi nila, trial shall forthwith proceed. Yun ang sinasabi kasi sa Constitution. Pwede ba naman yung pagsampa sa Senado magka-trial kagad? Natural, titingnan muna kung may jurisdiction sila, kung may paglabag ba. Diba? Katulad ng tanong ng Senado na nung ibinalik nila o niremand nila itong
impeachment, articles of impeachment dun sa pabalik doon sa Kongreso, na kayo ba ay kaya niyo bang magbigay ng certification na hindi niyo nilabag yung ano to, yung So, yung in 1 year other words, period? so Oh. in other words, kung susundin natin ang definition ng forthwith, bali pikit mata ang Senado kahit mali-mali ang impeachment complaint. Trial tayo kasi yan ang sinasabi niyo forthwith eh. Pero may isa lang Mali-mali. akong Pikit may isa lang mata, akong tama ano, ka. may isa lang akong nakikita doon. Alam mo kung anong ginawa nila ni Escudero? Inaprubahan mo na nila ang tinatawag ni Escudero na emergency na pending bills na kailangan ng action ng third and final reading na i-ratify. Hindi nila nagawa inuna mo na nila ratify. Mahigit sa 10 na batas ang tatapusin nila. At ang isa sa 10 batas yon, attorney, ang isa doon ay pagpataas ng sahod ng minimum wage earner ng 200 pesos. Ang problema po, dahil sa nauna sila, gusto na mag-umpisa ang impeachment, hindi na napag-usapan na matapos ang usapan sa 200 peso na increase ng sahod ng mga manggagawa. So, ano nangyari? Hanggang ngayon, walang increase kahit piso. Because of that. So, alin kaya ngayon ang mas importante? Ito, blunt na tanong, prangka-prangkaan. Mas importante ba ang sahod na 200 pesos na angat sa kanilang sahod ng mga manggagawa o yung impeachment? Ikaw magsagot. Siyempre, yung ano, yung pagdagdag ng sahod ng manggagawa kasi mas marami ang mga apektuhan diyan. Oo, at saka hindi naman nakakain ng impeachment, di ba? Yung mga yan ay priority measure yan na dapat na aktuhan talaga muna ng Senado kasi pag naglaps na yung ano, natapos na yung term nila o ng 19 Congress o ng Kongreso, mababaliwala ng lahat ng iyon. Uulit ka na naman. Mababaliwala lang ba? Mabaliwala lang ba? Kasi wala na. Sarado na Kongreso, hindi na-action na ng batas na pagpataas ng 200 pesos sa yun nga, minimum wage. uulit na namang mag-file katuto sa susunod na Kongreso, sa 28th Congress. As if you will file it for the first time. Ngayon, kung may ulit, sino bang congressman, sinong senador ang magsasampa ulit ng bagong bill? At magproseso naman sila, mag-hearing sila ulit para na sa ganung batas. Meron ba magsisimula niyan? And knowing, mahirap na usapin yan kasi kumukontra dyan mga employers. Correct. So, yan po ang resulta ng pagmamadali nila kasi forthwith nga raw eh. So, ibig sabihin, naintindihan na siguro natin ngayon, ang ibig sabihin ng forthwith ni Cheese, which I subscribe to, that should be the proper definition. After reasonable, without reasonable delay. The word reasonable. So, reasonable ba yung delay sa pag-asikaso sa mga pending bills? Natapos nila siyam ang pang-10, hindi lang natapos yung 200 peso na increase. Yan ang nangyari. So, ano ngayon? So, I hope so, ng mga nakikinig sa atin, naintindihan lang ibig sabihin ng forthwith. Bukod pa katoto, na sinasabi ni Senator Cheese na pinagmamadali nyo kami. Kayo nga 2 hours before the closure o recess ng Congress tsaka nyo lang ipinayo ngayon, nagmamadali kayo. Yan ang isang pinunto sa kanan, ni Cheese. Bakit kayo nagmamadali ngayon? Ngayon, balikan nga sa inyo, December 2 pa lang, 2024, may complaint na kayo. Bakit hindi nyo inaksyonan? Tapos kami sisihin nyo. Yun naman ang salita ni Cheese sa kanila. So, ibig sabihin ba? Saka katoto, sabi nila, considering the period of time na gagamitin sa impeachment, sa trial, hindi rin kahit umpisahan ng mga araw na yun, hindi rin matatapos sa loob ng aabutan din siya ng pagsasara ng Kongreso o pag-i-expire ng termino ng 19th Congress. Ito ngayon sinabi ni Dean Jokno. Dean Maria Serena Jokno. Kamag-anak ba ito ni Chil Jokno? So sabi niya laban kay Chis. Sabi niya, imagine, isang salita, forthwith, ay ayaw mong intindihin
na nanunungkulan ka sa Senado, UP graduate yan. At binigyan pa ito ng bagong kahulugan, hindi agad forthwith, hindi 4 na buwan makalipas o dili. Kaya kapag may panahon pa ang Senado, yun, conforme ka ba sa kanila? Hindi ba siya ang professor yata ni GC Escudero? Siyang sisihin, siyang teacher pala eh. Kaya, anong tinuro niya kay GC Escudero? So, yan naman, sa totoo lang, kinakampen ko si GC Escudero dyan. Unfair naman niya itatakwil siya ng UP because of that word forthwith. Di ba? Tama. Sa ngayon, ito naman, punta na tayo kay yung iba pang isyo. Ano pa bang ibang isyo? Kay Risa, tsaka yan. At tsaka sa IBP. Ang IBP nanindigan na huwag, may karapatan kayo magbatikos, pero wala kayong karapatan magmura at hiyain ang Supreme Court. Yan sinabi ng IBP. Sinabi niya, dapat titignan ninyo sa punto na yung ginawa ng Supreme Court ay pagpatibay ng isang gusali na tinatawag natin rule of law. Yan ang sinasabi ng IBP. So, which is, tama, IBP o UP? Ay, siyempre, IBP. So, yan lamang po. At least naintindihan na siguro ng nakikinig sa atin ng puntos natin. Pero nasa kanila pa rin sa nakikinig sa akin, nasa kanila pa rin ang opinion kung anong gusto na tatanggaping opinion. Pero mind you, our opinions are correct. Hindi namin masabi na true kasi ang pag sinabi mo true or false, it's a question of whether that event happened. Pero pag opinion, wala pong fake news sa opinion. Gusto ko lang iklaro sa mga nakikinig sa akin, maraming nagbubuli sa akin, fake news yan, fake news. Sabi ko, paano ba maging fake news ang opinion? Ang nagpay-fake news kung may nangyari ba o hindi? Kaya nga, hindi nga nila maintindihan eh. Kaya nga nandiyan ka para ipaliwanag sa kanila. Maintindihan nila mga bagay-bagay, lalong-lalo na sa batas. Malaking bagay, malaki ang tulong mo sa kanila, Dr. Toto. So anyway, babatiin ko lang muna dito. Hindi ko lang basahin yung opinion nila. Si Argo, si Seven Reclamador, Cassandra Daisy, tapos sino pang iba? Yung kapatid ko, Dennis Kausing sa Mindanao to nanonood. At tapos si Nyokla Actor Reacts. Tapos sino pa? Bergie Piquero. Sino pa? Si Edgar Nacion. So, sino pa? Actually, yung si Drobak Vibranium, hindi naman lahat nanonood sa akin ay talagang nagko-comment. Ngayon, si niya Romualdez Tambi. Okay, tapos sino pa bang iba? Marami sila, marami. Pero hindi ko naman welcome naman sila lahat kahit kontra pa sa akin ang ginagawa, sinasabi nila. Duterte para sa bayan. Sino pang iba? Yung mga pangalan kasi ngayon hindi pangalan, kundi yung mga pwede mo sabihin na troll, pero lagi mga nagtatago sa yung iba nagtatago sa ibang pangalan. Si Bibi Linten. Okay. Si Mercy Narbasa Suzuki. Tapos si Romel Bengson. Tapos sino pang iba? Actually, marami sila hanggang diyan lang magdi-discuss tayo ulit ng ibang Si Bobby Admain pa pala nagpahabol, no? Tapos sino pa si Jupau Gasol. Salot daw sa ating dalawa. Salamat naman. Nagtindihan nila ang ating pagtatalakay. Si Jonah May. Good evening, sir. Ang galing nyo magsalita. Hindi kayo bias. Hindi tayo bias. Sa batas lang tinitingnan natin. Ben Reclamador, Leonardo Estiller. Okay, yan na lang at magandang umaga po magandang gabi po magandang umaga rin po sa inyong lahat. Gabi pa lang, wala pang alas 12. Gabi pa rin ba? Oo nga, no? Anyway, magandang umaga sa ibang parte ng mundo. So, magandang araw na lang para kahit magandang umaga sa inyong lahat na masugid na tagapakinig ni Dr. Toto. Okay, mabuhay po kayo. Maraming salamat mabuhay po. Mabuhay ka rin lalo, Dr. Toto. Okay.